Isa sa pinaka-best option na motorsiklo lalo na sa kung pang-araw-araw na gamitan ay ang mga 125cc motorcycle scooter. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ng 5 125cc motorcycle scooter na pangunahing ibinibida ng mga brand para maging pambato sa lumalagong commuter segment dito sa bansa. Dala ng mga motorsiklong ito ang pagiging affordable na presyo, matipid kumonsumo, mabilis tumakbo at mas magugustuhan mo. Kasama na rin ang ilan sa mga bagong specs and features na nakapaloob sa bawat isa. Yan ang malalaman mo kasama ng kanya-kanyang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Honda Click 125. Siyempre, hindi pa rin mawawala sa listahan ng pinakamabentang automatic motorcycle ni Honda itong Honda Click. Binansagan game changer ang motorsiklong ito at may tagline na redefine everything you know. Tinutukoy ang maraming pakinabang ng motorsiklong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao, gamit pang service, pamamalengke at kung saan-saan mang lugar. Ginagamit din ito sa paghahanap buhay ng ilan nating mga kababayan gaya ng pagdi-deliver at pag-angkas. Pag sinabi kasing Honda Click 125 ang motor mo, well, magtitiwala ka na sa matagal na panahon na gamitan. Ngayon sa bagong update nito ay talagang magugustuhan palalo ng kahit na sino man. Itong Honda Click 125 version 3 ay may bagong external design, mga decals at color combination. Bukod sa napaka-reliable performance, ang all-new Honda Click 125 ay idinisenyo din bilang isang stunner. Nagtatampok ang pinakabagong modelo ng impressive bold design, newly graphic at color combination. Na-refine ng front face at ang body image kasama ang magagandang decals. Nagdagan din sa player ng isang sporty na disenyo ng muffler na may aluminum end cap. Itong Honda Click 125 ay mabibili mo sa 5 pagpipiliang kulay gaya ng Pearl Crimson Red, Pearl Silvestris Gray, Stellar Blue Metallic, meron din Pearl Arctic White at Obsidian Black Metallic. Ang game changer na ito ay nagkaroon din ng mga modernong tampok gaya ng bagong USB Type-A na power charging port sa loob ng console box. Magbibigay sa iyo ng maximum power na 5 volts, 2.1 amperes para sa mabilis na pag-charge. Hindi pa yun, ang bagong external design ay mas pinaganda pa ng mga LED lighting system nito. Dahil dito ay mas mapapalawig ang visibility sa gabi kasama ang taillight at ang turn signal lamps nito. Ang dating digital meter panel gauge nito ay nagbibigay pa rin ng mas malawak na impormasyon sa mga rider na sasakay dito. Kasama ang ilan sa mga notification, sign, digital clock, RPM at speedometer. Ngayon kung gagamitin mo naman sa malalayong lugar, itong game changer ay talagang maasahan mo pa. Lalo na sa mas pinalaking underseat compartment storage nito na 18 liters. Kasya ang full face helmet at iba pang mga gamit. Ang bagong key ignition system naman ay nagkaroon ng magnetic ignition with shutter lock system at seat eject button para mas ma-ensure ang security at safety nitong motor. Kasama rin sa mga binago dito ay ang mga sukat ng gulong, bagong cast wheel design na alloy, isang wavy disc sa brake nito. Itong tires ay may kabuuang sukat na 80/90R14 sa front, by 90R40 naman sa rear. Gaya ng Honda Beat, itong Click 125 ay may bago ring makina. Isang bagong combustion chamber ang inilagay dito na nagreresulta sa mas mataas na compression ratio na 10:1 at mas napapataas nito ang fuel efficiency. At itong motorsiklo ay pinapagana pa rin ng mapagkakatiwalaang 125 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft at naka liquid cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng fuel injected type at ESP engine technology ng Honda. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.5 liters ay matagal-tagal ang inaabot at malayo-layo ang nararating sa pagkakaroon ng fuel consumption na 48 km per liter. Itong makina ng Honda Click 125 ay konektado rin sa CVT type na transmission nito na kayang maglabas ng maximum output na 8.2 kilowatts sa kada 8,500 RPM at 10.8 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Kaya ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 110 km/h. Pagdating naman sa magandang biyaheng ipinamamalas nito sa pang-araw-araw ay maaasahan mo rin sapagkat ang mga suspension chassis na inilagay dito ay mapagkakatiwalaan. Sa front ito ay naka-telescopic fork habang single shock absorber naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front brake ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear nito. na sinama na rin ng combination braking system para kahit sa mga beginner ay napaka-safe gamitin ito.
Dahil kahit isang brake lever lang ang gamitin mo ay otomatikong gagana ang front and rear brake nito. Para sa magandang sukat, ang motorsiklong ito ay nagbibigay ng magandang dimension para sa marami, lalo na sa mga lady rider natin. Ang kabuang haba nito ay nasa 1,919mm. May lapad ito na 679mm at may taas naman na 1,062mm. May timbang na 107kg at sitting height na 769mm. Kayang upuan o sakyan ng hanggang sa 5'2" ang height at kayang-kaya na rin ng lady rider. Ang kasalukuyang presyo nitong motor ay umaabot ng 80,900 pesos dito sa bansa. Suzuki Avinis 125. Nagulantang ang marami sa paglabas ng bagong modelo ng Suzuki noong 2022 sa bansa na tinatawag na Suzuki Avinis. Ang bagong modelong motor ng brand na pangkaragdagan sa kanilang street bike scooter ay kasabayan ng paglabas ng mga bagong commuter na 125cc sa bansa noong taong ding yon. Ang motor na ito, kung sa pormahan ng pagbabasehan ay kamukhang-kamukha lang din ng isang brand na TVS Ntorq 125. Kakaiba ang itsura nito na inihahambing din sa isang donkey at nakakatawa para sa marami, at ang pagkakaroon nito ng muscular sporty body design na medyo bulky ay hindi akma para sa marami. Pero ang isa sa mga idinidiin ng brand na hindi tsurang batayan para maging ganap na kapaki-pakinabang ang isang motor, lalo na sa comfort daily use, dahil sa ilang aspetong nilalaman dala ng Suzuki Avinis na makatutulong sa mga rider commuter na nagbabalak bumili ng isang motorsiklo na hindi lamang sa matipid, ay pagkamoderno na rin at malakas na rin ang kabig. Itong Suzuki Avinis kasi ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter displacement capacity ng makina with fuel injected type engine at equipped din sa SEC o tinatawag na Suzuki Eco Performance Technology. Ito ang tumutulong sa motor para mas gumanda ang arangkada, mawala ang dragging at tumipid ang kain sa gasolina. Itong Suzuki Avinis ay may mga bahagi ding pang external na mapapakinabangan natin, gaya ng mas malapad na front footboard, may malawak na underseat storage at maliit na console pocket na may kasama na ring retractable hook sa harapan. Meron din itong convenient features gaya ng saksakan ng charger upang makapag-charge kahit nasa biyahe. Ang mga ilaw nitong motor ay mga naka-LED type na rin mula dito sa headlamp at kasama ang naka-split type na tail lamp nito na may kakaibang disenyo. Sinamahan din ito ng full digital instrument panel meter gauge na nagbibigay ng mas comprehensive na mga impormasyon sa pagpapaandar nito. May kasamang engine check warning for safety, pa-switch at digital clock na para sa iba pang impormasyon. Kabilang dito ang fuel gauge upang mamonitor din ang konsumo, milyay para sa mga tinakbo at mga turn signal lamps kung saan ka mang direksyon patungo. Ang naiiba nga lang sa modelong ito sa ibang mga motorsiklo ay ang pagkakaroon nito ng fuel tank o lagayan ng gasolina sa mismong labas ng storage compartment nito sa likuran. Meron itong 5.2 liters na full tank at kumukonsumo ng 50 km per liter sa highway. Ang mga suspensions nito ay ginamitan din ng matitibay na klase gaya ng naka-telescopic fork sa front at single-sided shock with coil spring naman sa rear. Kasama ang hydraulic system nito para sa pagpapaganda ng bounce nito kung maidadaan sa malulubak. Meron itong naka-disc type na front brake disc at isang drum brake naman para sa rear na may kasamang combination braking system para kahit isang lever lang ng brakes nito ang magamit mo ay full force nagagana na ang harap at likod na braking system nito. Ang cooling system nitong Avinis ay naka-air-cooled pa pero hindi yan ang hahadlang para magamit mo ito sa long ride. Ang lapad at laki nitong motor ay nababagay din sa average na sukat natin. Meron kasi itong sitting height na 78 cm at 106 ang bigat. May ground clearance size ito na 16 cm. Dito sa bansang kasalukuyang presyo nito ay naglalaro sa 80,500 pesos lamang ride. SYM Jet 4 RX 125. Isa sa mga classic scooter bike ng SYM sa Pilipinas ngayon ay ang Jet 4 RX 125. Ang isa rin sa pinakamodernong motorsiklong scooter na mula sa Taiwan na ipinakilala sa bansa noong 2022. Ito ay naglalaman ng magagandang katangian bukod sa pormahan pati sa kalidad ay iyong maaasahan. Ang panlabas na katangian ng motorsiklong ito ay naiiba sa marami. Meron itong unique identity sa klase at walang kapares gaya ng mga ilaw nito sa harapan na mukhang mamahaling tingnan. Mga naka-full LED type na ito kasama ang position lamp at tail lamp na mga naka-LED na rin na nagbibigay ng mas maaasahang visibility lalo na sa madilim na kondisyon.
Meron din itong sariling disenyo ng instrument panel meter gauge na naka-LCD type na klase din. Nagbibigay naman ng maraming impormasyon para mas maunawaan ng anumang kondisyon ng pagmamaneho, kasama ang signal indicator, orasan, bilis, milyahe at fuel gauge nito. Pinapagana itong motor ng 124.6 cubic centimeter displacement capacity na naka-single cylinder, 4-stroke single overhead cam with 2 valves at kahit papano ay matatag na rin sa pangmatagalang biyahe. Bagamat naka-air-cooled pa ang cooling system, ay meron naman itong lakas na may pagmamalaki na rin, dala ng isang automatic na transmission nito na kayang gumawa ng 11.26 horsepower sa kada 8,500 RPM at 10.3 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Ang motor na ito ay nag-average ang bilis sa 105 to 110 km per hour. Bukod pa dyan, itong SYM Jet 4RX na 125 ay hindi mahalatang may kalakihan din ng fuel tanks sa itsura ng body build nito. Meron kasi itong 6.2 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 40 to 43 km per liter. Maliban dyan ng ilan pang mga sistema at teknolohiya na meron sa motor na ito ay siguradong mas mapapakinabangan mo din sa pang-araw-araw, gaya ng pagkakaroon nito ng fast charging na USB port system. Pwede kang mag-charge ng iyong mga gadget na lobat dito kahit tumatakbo pa. Isa pa, meron din itong hazard lamp system para sa visual reminder kung magkakaroon man ng mga biglang paghinto sa gilid ng kalsada. At malaking underseat storage compartment na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit. Pagdating naman sa chassis and brake, meron din itong matitibay na suspensions gaya ng front telescopic fork suspension, swing arm single-sided naman para sa rear nito, na may kasama na ring freeload adjustable na magagamit mo lalo na kung may ikakarga kang mabibigat na gamit o di naman kaya sa mga malulubak at mga biglaang pakurbada. Tumutulong kasi ito sa motor para lalong mas mapabuti ang pagmamaneho, kasama ang makakapit na braking system sa front na naka-hydraulic disc type at drum brake naman para sa rear brake nito. At sinamahan din ito ng CBS o tinatawag na combination braking system, na sa pamamagitan nito ay mas magiging makapit din ang mga brakes nito at mas lalong magiging safe ang pagpipreno. Bukod pa dyan, ang mga gulong din nito ay malalagkit at makakapit din. Sa harap, ito ay may kabuuang sukat na 110 by 70 R12 at 120 by 70 R12 naman para sa rear tires nito. May ground clearance size itong motor na 7.5 cm at may bigat na 115 kg. Nagkakahalaga sa bansa itong motor na SYM Jet 4RX ng 83,900 pesos sa kasalukuyan. Mio Gear 125. Isa pa sa pinakamabentang Mio series ng Yamaha ngayon sa bansa ay ang Mio Gear 125. Ang kadalasang ino-offer ng Japanese brand para sa mga taong naghahanap ng isang motorsiklo na magagamit para sa kanilang hanap buhay, delivery at city ride, na halos kasing laki lang din ng Mio Sporty at Mio I. Pero mas convenient sa pagkakaroon ng ilang mga advanced na katangian gaya ng pagkakaroon nito ng front flat footboard, mga bulsa sa harapan na lagayan ng ilang maliliit na gamit at may kasama na ring USB port charging system para makapag-charge ka at merong hook na sabitan ng gamit. Gaya ng ibang mga modernong motorsiklo ngayon sa bansa, ang Mio Gear 125 ay nakakuha rin ng makabagong disenyo sa external katulad ng pagkakaroon nito ng kakaibang itsura na parang upgraded na Mio Sporty at Mio Gravis sa unang tingin. Pero mas ginagawang sporty looking sa pagkakaroon ng power decal sa harap at sa magkabilaang gilid naman ay ang logo nito. Meron itong maliliwanag ding mga ilaw na parehong LED type na, ang headlamp nito na may DRL at ang klasikong design ng tail lamp nito na naka-LED type na rin. Pagdating sa kabuuang makina, ito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter displacement capacity with single cylinder, 4-stroke single overhead cam at naka 2 valves. Meron din itong injected type na fuel supply system na nagre-resulta sa matipid nito kumonsumo ng fuel. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 to 45 km na layo. At isa pa, ang CVT type na transmission nito ay gumagawa ng lakas na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM at 9.56 Nm ng torque naman sa kada 5,500 RPM. Kaya ang bilis nitong motor ay umaabot ng 110 km per hour.
Ang mga suspensions nito sa harap ay naka-telescopic fork habang naka-swing arm with single shock naman with coil spring ang sa rear. Makakapit din ng mga preno nito dahil sa ginamitan ng disc type sa front at drum brake naman para sa rear. Ang maayos at balanseng pagpapatakbo dito sa motor ay dahil sa mga naka-tubeless tires at makakapal na klase ng mga gulong nito, na may kabuang sukat sa front na 80x80 R14 at 100x70 R40 naman para sa rear tires. Ang motorsiklong ito ay mayroon ding kasamang shutter lock system sa ignition para sa karagdagang seguridad, lalo na kung iniiwan mo lamang ito sa labas ng iyong bahay. Meron din itong engine check warning at pass switch for additional features. Ang kabuang sukat nito pagdating sa ground clearance ay umaabot ng 13.5 cm at may bigat ito na 96 kg. Magkaang dalhin at madaling maniubrahin. Sa presyo na abot kaya lang din ay sigurado makakabili ka na rin. Ito ay nagkakahalaga lang kasi ng 82,400 sa pinakamababang presyo depende sa lugar na pagbibilhan mo. Ito ang pinaka top 1 natin dahil ito daw ang pinakamalakas sa mga ito, ang TVS NTORQ 125. Ang motorcycle market Philippines kamakailan lang ay napasailalim ng Indian invasion sa paglabas ng mga motorsiklo ng TVS Motors, ang ikatlo sa pinakamalaking manufacturer ng motorsiklo sa bansang India, na nakilala hindi lamang sa paggawa ng mga dekalidad na motorsiklo maging sa mga 3-wheeler motorcycle, bus at truck ay kilala rin ang kumpanyang ito. At dito sa bansa, sa paglipas ng maraming taon na kung saan ang motorsiklo na ang naghahari sa daan ngayon, ay unti-unti na ring dinadala ang mga pambatong motor mula Indian manufacturer na TVS Motors, na ipinakilala na rin sa mga Pilipinong riders magmula sa sports bike, big bike category, underbone, mga 3-wheelers at ilan pa sa mga motorsiklo na kalaunan ay nagmamanifest na rin sa bansa. Gaya na lamang nitong kalalabas lang na scooter bike ng TVS na NTORQ 125. Isang motorsiklong scooter na siguradong makasusulit ka sa pang-araw-araw na gamit mo. Di gaya ng marami, ang motor na ito ay bibihira lang bihisa ng bagong pagkakakilanlan dahil na rin sa mas nagugustuhan ng tao kaya matagal pinapalitan. Ngunit ngayong taon mula sa old model nito ay in-update sa bagong version na mas magpapalakas pa ng appearance nito sa masa, sinamahan ng mga makabagong specs and features sa makina at maging sa kabuuang detalye ay dinagdagan. Kagaya na nga lang ng mga ilaw nito na naka-fully compact LED type, ang headlamp na sinamahan ng daytime running light na sobrang aggressive na talaga ng itsura, kapares ng mga signal lamps with indicators sa magkabilaan. Ganon din sa mga tail lamp ay nagbibigay palalo sa iyo ng mas maliwanag na kapaligiran kapag ibabiyahe mo ng madilim. At hindi lamang yon mga kaibigan, mas matagal din kasi ang lifespan nito sa mga naka-bulb type lang. At ang scooter na ito, kung mapapansin mga kaibigan, mukhang alam na ata ng marami sa atin kung anong motor ang kamukha nito. Sa Suzuki Motors, ang kalalabas lang din na Suzuki Avensis. Medyo awig, di ba? Kaya naman sa ibang detalye ay magtatanong ka na lang din kung pareho rin nga ba ng mga specs and features na meron ito. Gaya na lamang ng external design ay hindi nagkakalayo. Ang frontal face na naiiba nga lang ang headlight. At ang location ng fuel lid nito o lagay ng gasolina ay nasa likod rin. At iba pang mga detalye na talagang similarity ng dalawang ito. Ganun pa man ay masasabing mas upgraded pa rin daw itong TVS NTORQ compare sa Suzuki Avensis, na sinamahan at nilagyan ng kabuuang detalye sa makina na powered by 124.79 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder per stroke OHC at fuel injected type na fuel system. Ang 125cc overall na makina nito ay sinamahan ng naka-automatic transmission type na may 4-speed na variable gearbox na kaya mag-produce ng maximum output level na 9.4 horsepower sa kada 7,500 RPM at 10.5 Nm of torque naman sa kada 5,500 RPM. Ang commuter na scooter bike na ito ay masasabing may malakas na rin naman na kapasidad.
kumpara sa mga 125cc na kakumpetensya nito. Sinamahan pa yan ng cooling system na air-cooled type na mukhang alam mo na yata ang magiging performance niyan sa kalsada. Naka BS6 compliant na rin ito kaya hindi ganun kausok at eco-friendly. At sa iba pang mga detalye nitong motor, ang flat footboard o gulay board na tinatawag ay nagbibigay ng mas malawak na espasyo sa mga ikakarga mong bagahe dito. May mga retractable hook na rin itong kasama para naman sa mga bagay na isasabit mo lamang dito at mga console pocket na rin para sa maliliit na bagay na maaari mo lamang ilagay dito. At very spacious din ang under seat compartment storage nito. Nakakasya naman siguro ang full face helmet mo dito. At base na rin kay Sir Makina Moto na siyang nag-review ng road test nito ay very comfortable at maaasahan talaga sa napakahabang biyahe. Napaka minimal lang ng speed limit kaya hindi ka rin talaga masyadong mangangamba na may average top speed na umaabot sa 90 km/h pero nakadepende pa rin yan sa magmamaneho nitong motor. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, perfect talaga to bilang isa sa pinakaunang motor mo. User-friendly, beginner-friendly at mas madaling matututunan dahil sa automatic transmission nga ay mas madali mong maimamanage ang handle nito. Sobrang convenient na rin mga kaibigan para sa mga bumabiyahe ng malayuan. Ang motorsiklong ito ay equipped na rin sa USB port charging system. Dito ay pwede ka na mag-charge habang ikaw ay nagmamaneho. At speaking sa malayuang biyahe, sobrang reliable na rin sa pagkakaroon din ito ng fuel tank capacity na 5.8 liters. Sobrang tipid sa gasolina na umaabot sa 56.23 km/L ang nakukonsumo ng motorsiklong ito. Kaya kung ilalaban mo sa ibang motorcycle brand na may 125cc na motorsiklong scooter, tiyak na mas panalo to sa patipiran. Bukod pa dyan ay may mga ilang features pa na sobrang upgraded na rin ito at babanggitin na rin natin. Gaya na lamang itong instrument panel na naka fully digitalized na rin. Mas madaling unawain at maintindihan lalo na sa mga baguhan lang din. Lagyan na rin ng engine check warning para ma-check ang capability ng makina nito. At sinamahan ng idling stop system para mas tumipid pa sa konsumo ng gasolina. Sa mga hindi nakakalam, ang idling stop ay ang nagpapahinto ng throttle ng motor kapag pansamantala itong naka-stop sa traffic light. Nang sa ganun kahit nakahinto ito ay hindi nakukonsumo pa ng gasolina dahil dito. At isa pa sa maganda sa commuter bike na ito ay meron na rin kasamang side stand kill switch. Hindi mo na kailangan pang i-switch off dahil sa side stand ay titigil na rin ang makina nito. Mas mainam na rin ito sa malulubak dahil sa mga suspensions na inilagay dito sa front. Ito ay naka-telescopic fork na may hydraulic dampers na nakasama. Ang rear suspensions naman ito ay may coil spring with hydraulic dampers na rin. At kung usapang brake naman ay maaasahan mo rin yan. Ginamitan ng single disc brake with 220mm na size with SBT. Sa mga hindi nakakalam, ang SBT meaning ay synchronized braking technology. Ito ay katumbas o katulad na rin naman ng combination braking system ang function na nagkukumbine sa magkabila ang brake sa harap at likod upang kapag ito'y pagaganahin mo sa biglang paghinto ay sabay itong gagana para mas safe pa ang pagpepreno. At ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type na may size na 130mm. Di ka na rin talo sa bangkingan yan o sa malulubak man kung maidadaan dahil sa makakapal na gulong na inilagay na sobrang bagay lang din sa motor na ito. Naka-tubeless ang tires at alloy wheels naman ang mags nito na may kabuwang sukat sa front na 100 by 80R12 at rear tire size na 110 by 80R12. Pwede mo nang ayain si tropa, mga kabarkada at kaibigan kung magkakaroon ka man ito. Isang comfortable motorcycle, scooter na magagamit sa pang-araw-araw, service kung sa city ride at long ride ay pwede rin talaga. Ay nilabas na ng TVS Motorcycle brand dito sa bansa. At available rin ang motor sa iba't ibang klaseng kulay iyong magugustuhan. At sa kasalukuyan ay nagkakahalaga lamang ang kabuuang presyo nito na umaabot sa 84,346 pesos dito sa bansa.